Ikaw ang sagot ni Universe sa lahat ng mali at tama sa buhay ko. Thank you for coming into my life, Mira. Mi Amor Tales presents Dear Future Daughter-in-Law. Written by Morelia. Hindi inaasahan ni Mira Sanggalang na sa isang maling pindot magsisimula ang pinaka-nakakabang umaga ng buhay niya. Alas 7 pa lang pero pawis na ang palad niya habang nakatitig sa laptop screen. Yun ang araw na isusugal niya ang pangarap, ang pag-a-apply sa internship program ng Estrellado Creative Group. Isang kumpanya na matagal na niyang hinahangaan. Noon pa man pangarap na niyang magkaroon ng mentor sa larangan ng marketing at branding. Lalo na't ang kumpanyang yun ang isa sa pinakamalaki at pinakarespetado sa bansa. Okay, Mira. Breathe. Review the email. Walang typo, walang kulang. Walang sabaw. Bulong niya sa sarili. Pinipilit pakalmahin ang ritmo ng dibdib. Nakasulat doon ang polished cover letter, ang portfolio niya ng mga school projects, at isang mahabang explanation kung bakit effective siya bilang intern. Responsible, detail-oriented, excellent time management, at ang pinaka-pinagsisisihan niya ay ang paglalagay ng very reliable, even in household tasks, multitasking, and assisting in day-to-day needs. Nilagay niya yon para ipakitang kaya niyang mag-manage ng multiple tasks. Pero kapag binasa ng mali, para nag-a-apply siya bilang personal maid. Nag-cringe siya nang maalala ang praising. Pero late na para baguhin. At doon nagumpisa ang trahedya. Kasabay na paghigop niya ng malamig na kape, pumasok ang isang bagong email sa inbox niya. Napalunok siya. Hala, bakit ang dami? Pag-click niya, bumungad ang tunay na problema. OMG! Hindi niya lang yon sa HR na ipadala, pati na rin sa personal email ng mismong CEO na si Ma'am Lila Estrellado. As in Lila, Queen of Branding Estrellado. As in nanay ng Gio Estrellado, ang lalaking pinagnanasahan ng buong marketing department sa university nila. Hindi! Napatayo si Mira at sinapo ang ulo. Bakit ang bilis ng kamay ko? Sino bang nag-imbento ng autocomplete sa email? Tinawagan niya si Rico, ang best friend niyang bakla na walang preno ang bibig. Pagsagot niya, hindi pa man siya humihinga, sumambulot na agad ang boses nito. What is the chismis? Alam talaga nito na sa tuwing tumatawag siya, may dala siyang chismis. Bes, Rico. Nauutal siya habang naglalakad paikot-ikot. Na-send ko sa CEO. As in kay Lila Estrellado. Ito pa, sa personal email niya. Yung private email, may 3 variations pa. Sandaling natahimik si Rico bago humalakhak. Seryoso? Grabe ka, Mira! Diretso sa nanay ng crush mo? At ano, mag-a-apply kang intern o tagaluto ng sinigang nila? Bes, this is not funny. Nanginginig ang tinig niya. Bakit ko pa nilagay yung sentence na reliable ako sa household task? Sino bang gumagawa nun sa cover letter? Di ba ikaw? Miss trying to sound competent? Yan tuloy. Parang nagpaalam ka na gusto mong maging yaya ng anak niya. Humampas si Mira sa unan. Anong gagawin ko, Bes? Tumigil sa pagtawa ang kaibigan niya. Anong sabi? Pasado ka raw ba? Hindi pa, pero kilala ko ang ugali niya. Famous sa industry for being, overly friendly and super enthusiastic. At may nabasa ako ng sa interview na mahilig daw siyang i-matchmake ang anak niya. Wait lang. So, ibig sabihin, pwedeng isipin ng nanay ni Gio na nagpaparamdam ka sa anak niya? Ay nako, huy, huwag kang ganyan. Napalod si Mira sa sahig habang nakayakap sa throw pillow. Rico, paano ko harapin to? Paano kung ipatawag niya ako? Paano kung binasa niya? Paano kung forwarded na niya kay Gio? Ay, nakakamatay. Hindi ako ready maging urban legend sa workforce. Ay nako, wag ka mag-assume. Bakit? Sa tingin mo magugustuhan ka ni Madam Lila? Ang taas kaya ng pamilya nila. Tapos imamatchmake lang sa nag-apply sa intern? Ano ka ba, te? Si Cinderella? Hay, nako, wag ganon. Sandali siyang napaisip.
Oo nga naman, sino ba naman ako? Ay, shucks. Huwag mag-overthink, mamabaliw ka lang. May tumunog ulit na bagong email. Pareho silang natahimik. Ano yan? Tanong ni Rico. Tiningnan ni Mira ang screen. Unti-unting nanlaki ang mata niya. Email galing kay Ma'am Lila? Ay anak nang, buksan mo na dali! Wag, hindi pa ako handa. Paano kung sermon ng laman ito? Ay Mira, buksan mo na bago ka pa himatayin dyan. Napapikit si Mira, huminga ng malalim, at dahan-dahang nag-click. Biglang umangat ang sulok ng kanyang labi habang pinapasadahan ng tingin ang laman ng mensahe. Oh, anong sabi? Nagalit ba? Tanong ni Rico. Babasahin ko para marinig mo. Tumahimik siya bago magpatuloy. Dear Mira, nabasa ko ang napakaganda mong liham. I have to say, it is so touching and sincere. Hindi ako madalas makatanggap na mensahe na ganito ka-personal. I appreciate your honesty and your intentions. I would love to meet you. And I think, bagay kay Gio ang tulad mo. Reliable, caring, multitasker, at marunong sa household task. Please come to my office tomorrow. I want to personally talk about your role. Best regards, future daughter-in-law. Lila Estrellado. Hindi gumalaw si Mira. Para siyang estatwang naka-freeze. Si Rico ang unang nagsalita. Hoy, ano yan? Bakit may future daughter-in-law? Hoy, bakla, promoted ka na agad? Hindi ka pa nga natatanggap eh. To the highest level ka na, bes. Ang haba ng hair. Ha? At hindi bilang intern. Ha? Mukhang gagawin ka personal assistant ng future jowa mo. Congrats! May bagong career ka, full-time wife in training. Rico? At doon na siya tuluyang nagpanik habang si Rico ay humahagalpak sa kabilang linya. Proud pa rin kahit disaster ang buong sitwasyon. Sa buong araw nakatulala lang si Mira kakaisip sa katangahan niya. Parang gusto niyang humiling na lamunin na lang siya ng lupa sa kahihiyan. Ilang oras siyang nakatitig sa kisame. Sinusubukang i-process kung paano niya haharapin ang pinakamatapang na assignment ng buhay niya. Ang pagharap kay Ma'am Lila Estrellado. At ayon sa email, ang possible role? Bilang assistant, hindi intern as in assistant ng anak nito. Sa utak pa lang niya naiihina siya sa nerbiyos. Kinagabihan ay nasa kabilang linya na naman ng phone si Rico. Nagbibigay ng unsolicited pep talk. Girl, isipin mo na lang. Celebrity ang level ni Gio. Kung magiging assistant ka niya, ibig sabihin, hawak mong schedule niya, meetings niya, pati mood niya. Power trip yan! Rico, bakit parang mas lalo akong nape-pressure? Char lang. Basta huwag kang umiyak sa harapan nila. Idemure mo ang luha. Save it for later. Itong tandaan mo bakla. Confidence is key. At kung suplado si Gio, ano? Di sapakin mo sa ilong. Rico? Ano ka ba? Eme lang. Kinabukasan, nakaharap si Mira sa glass door ng Estrellado Creative Group headquarters. Nanginginig ang mga daliri habang mahigpit na nakakapit sa strap na tote bag. Pinagmasdan niya ang malinis at eleganteng lobby. Marble floors, golden accents, minimalist interior. Oh God. Bulong niya. Hindi ako sure kung papasok ba ako o tatakbo eh. Pero naalala niya ang pangarap. Pinilit niyang huminga ng malalim at pumasok sa loob. Name, ma'am? Tanong ng receptionist na naka-all black. Mira Sanggalang po. I'm here to see Ma'am Lila. Para siyang nilamukos ang sikmura habang itinitipa ng receptionist ang pangalan niya. She's expecting you. Please ride the private elevator to the 30th floor. Press daw po yung L for Lila. L for lagot. Bulong niya pero ngumiti siya ng pilit. Pagbukas ng elevator, bumungad ang hallway na parang gallery. Portraits ni Lila sa magazine covers. Awards, certificates, at framed quotes na puro motivational. You got this, girl. Wika niya sa sarili. Kumatok siya. Come in! Pasingsong na tugon ng nasa loob. Pagpasok niya, nakita niya si Ma'am Lila Estrellado. Maliit lang ito, eleganteng babae na nagre-radiate ng confidence at energy. Mira, my dear! Tumayo agad si Ma'am Lila at lumapit para yakapin siya. Napatigalgal siya.
Good morning po, ma'am. Call me Lila, or Tita Lila if you prefer. My goodness, ang ganda mo pala in person. Tumitili na siya sa isip niya pero hindi pwedeng ipakita. Nako, Ma'am Lila po, may gusto akong i-explain tungkol dun sa email. Later, let's enjoy the moment first. Hinila siya nito papunta sa couch. I'm very excited, sobra. I've been waiting for someone like you. Halos mahimatay na siya. Pero po kasi, ma'am, baka mamaya mo na sabihin, dear. I want you to meet someone first. Bumukas ang pinto at pumasok si Gio Estrellado at hindi siya preferred sa visual impact. Mas gwapo ito kaysa nung huling nakita niya. Matangkad, broad shoulders, naka-all black casual suit. Nakaayos ang buhok ngunit may konting gusot na parang bagong gising. Ang aura ay tipong too tired for nonsense, pero in a sexy way. Kaya lang ang unang reaksyon ni Gio pagkakita sa kanya, halo yun ng pagkalito at konting inis. Bulong niya. Ayun na, suplado nga. Mira, this is my son, Gio. Ani Ma'am Lila na may proud sparkle sa mata. Gio anak, she's the one I told you about. Yeah. Malamig na sagot ni Gio, nakataas ang kilay. The assistant? Natigilan si Mira. Grabe, walang hello, walang smile, walang kahit ano. Tama ang chismis ng bakla. Aniya sa isip. Good morning po, Sir Gio. Bati niya kahit kinakain ng sarili niyang boses, pero walang tugon mula sa binata. Naramdaman niya ang unti-unting pagkadurog ng crush niya. Si Gio na matagal na niyang tinitingala, pang-display lang pala ang muka. Kasi ang ugali, minsan mas malamig pa kaysa aircon. Mira will be starting today, ani Ma'am Lila tuwang-tuwa. Internship/personal assistant, but mostly assistant, perfect para kay Gio. Ma'am Lila, actually, may kailangan akong explain. Yes, the email. It was so sweet. Sabad agad nito. Gio even saw parts of it, di ba anak? Hindi makapaniwala si Mira. Nabasa ni Gio. Bulalas ng isip niya. Ang reliable in household task, ang multitasking sa bahay, ang very reliable companion. Napakagatlabi siya sa hiya. Yeah, it was something. Ma'am Lila, hindi po yun intended. Sumingit si Gio. Yeah, I kinda figured. Nag-init ang tenga niya. Anyway, patuloy ng lalaki. Ma'am, I have a meeting in 10 minutes. Kung gusto mo siyang i-orient, go ahead. Pero kung personal assistant ka siya, I have one rule. Tumingin to sa kanya ng diretsyo. Don't get in my way. Anak, don't scare the girl. Pabirong pinalo ni Ma'am Lila ang braso ng anak. Mukhang mabait naman si Mira and I'm sure you two will work well together. Sure. Sagot ni Gio sobrang walang emosyon. Good luck. Lumabas ito ng opisina nang hindi man lang lumilingon. Naiwan siyang naka-freeze sa couch. Hindi niya alam kung dapat bang mag-walk out, mag-back out na hindi pa man nagsisimula o manigas hanggang matapos ang shift. Mira, dear. Wika ni Ma'am Lila, hawak ang kamay niya. Don't mind him. He's always like that kapag stress. Stress po ba siya araw-araw? Bulong niya, tumawa ito. Mostly, but you'll get used to it. Bagay nga kayo. Ikaw organized and patient. Siya, grumpy but brilliant. Ma'am Lila, I really need to clarify. Naiintindihan ko, dear. Pero gusto ko munang malaman mo ito. I trust you. Hinawakan nito ang balikat niya. And I know you will be perfect for this job. Hindi alam ni Mira kung blessing yon o hatol. Isang bagay lang ang sigurado niya. Kung may konting-konting crush man siya kay Gio dati, tapos na yon. Nang sandaling tinaasan siya ng kilay ng lalaki, doon na nagwakas ang lahat. Para sa kanya, isang bagay ang malinaw. Wala nang mas nakakababa pa kaysa maging assistant ng lalaking ayaw sa kanya. At kung simula pa lang ay ganun na, ano pa kaya ang kasunod? Hindi pa man nakaka-adjust si Mira sa bago niyang desk ay dumating na ang kalamigan ng presensya ni Gio. Hawak ang tablet at nakakunot ang noo. Hindi pa umaabot ng 10 minuto mula nang magkakilala sila. Pero ito na ang binata. Papalapit na parang may bitbit na reklamo sa customer service. Mira, tawag nito. Napalingon siya mula sa pag-ayos ng mga folders.
Yes, sir. Nagtaas to ng kilay. You really don't have to act nervous. We just need to clear something up. Nilunok niya ang kaba. About the email? Gumuhit ang isang mapait na half smile sa labi ni Gio. Good. At least alam mong pag-uusapan natin yan. Pinanood niya ito habang umuupo sa harap ng desk niya. Arms crossed, legs slightly apart. Expression na parang nag-i-interrogate ng suspect. Let's be honest. Panimula nito. Hindi ko alam kung sineswerte ako o sinusumpa nung araw na napunta sa inbox ni Mama ang email mo. Napalunok siya. Accident lang po yun. Really? Putol ni Gio. Accident. Yung wording, yung very reliable sa household task, yung multitasking sa bahay, yung responsible companion. Kasi, sir. And the timing. Tumikhim si Gio. You do know my mom is obsessed with matchmaking. Alam mo rin siguro na maraming gustong magpa-impress sa kanya para mapansin ko. She even asked for a sign. Napakunot ang noon niya. At bakit naman po ako sasali doon? Baka tumagilid ang ulo ni Gio. Nakatitig sa kanya ng diretsyo. Isa ka sa kanila. One of those girls na gustong umakyat. Gustong mapansin ni Mama at gusto akong ligawan indirectly para makapasa sa standards niya. Labingi siya sa narinig. Excuse me po? Hindi niya napigilang tumayo. Sir, hindi ko po alam kung paano niyo na-interpret yun pero... I've seen worse. Dagdag pa nito, hindi nagpapaawat. May mga nagpadala na rin ng cookies, love poems, disguised as proposals. Pati essays about how I would be a great partner to your son. Hindi na ako nagugulat. Bumalik si Mira sa upuan niya. Nanginginig ang boses niya dahil sa inis. Sir, mariin niyang sabi, hindi ko po sinadya at hindi ako nagpadala ng love letter. Hindi po ako ganung klase. Tsaka ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Oo, crush kita kasi gwapo ka pero nakaka-turn off ang egong niyo. Sana nga po walang mamamatchmake si Ma'am Lila kasi bulag lang ang magkakagusto sa'yo or maybe pera lang ang habol sa'yo. Then explain it. Convince me na hindi ito stunt. Tinatry ko nga kaso hindi man lang kayo nakikinig. Napailing ito pero may bahagyang amusement. Okay, enlighten me. Huminga siya ng malalim. Sir, ang totoo po, nagmamadali ako. May 2 email addresses ang HR nyo. And guess what? Same starting letters. So, ang una ko naklik, yung kay Ma'am Lila. Accident. Yes! Napalakas ang boses niya. At hindi ako marunong gumawa ng love letters, sir. Sa totoo lang, hindi ko nga po alam kung paano sumulat ng ganun. Kasi nga wala akong jowa. And BSB. Nagtaas ng kilay ang lalaki. So wala kang balak pasukin ng matchmaking games ni Mama? Sir, hindi po ako desperada sa jowa. Okay. You're being harsh. Hindi po harsh. Totoo lang. Real talk lang tayo ha. Kaya sana matuto kang tumanggap ng masasakit na salita. Lalo na kung totoo. Totoo pala? Kung ganoon, bakit nanginginig ka kanina nang makita ko? Namilog ang mga mata ni Mira. Hindi po dahil sa inyo. Dahil po kay Ma'am Lila. Nakaka-intimidate siya. At ilang taon ko nang pangarap makapasok dito. Humaba ang katahimikan. Sir, patuloy niya, medyo mas mahinahon na. Gusto ko po ng trabaho, internship, experience, hindi boyfriend, wala yun sa plano ko. Tumingin ito sa kanya ng matagal, parang tinatansya kung nagsisinungaling siya. Tapos, dahan-dahang gumuhit ang isang ngisi sa labi nito. Kung ganon, sabi nito, makikipagpustahan ako sa'yo. Ha? Bakit may pustahan? Simple lang, wika ni Gio. If totoo ang sinasabi mo na trabaho ang habol mo at hindi ako, mapapatunayan natin yan sa loob ng 4 na araw. 4 days? Nanlaki ang mata niya. 4 days of observation. Paliwanag ng binata. I'll watch your work ethic, your boundaries, kung paano ka mag-handle ng stress, kung professional ka, at kung sa tingin ko may bahid ka ng kahit konting ulterior motive. Lumapit ito, nakatukod ang mga palad sa desk niya. Maring nakatitig sa kanya na may halong panunodyo at pagbabanta. Magre-resign ka. Sir naman, pangarap kong pinag-uusapan natin dito. Hindi ako papayag. At kung mapatanayan mong mali ako,
Dagdag nito. Then I'll trust you. I'll let you work freely. Walang judgment. Walang tingin na isa ka sa mga gustong magpabida kay mama. And, huminto ito. I'll apologize. Napatas ang kilay niya. Magsasorry kayo? Yes. Napaisip siya. 4 days lang, kaya niya yon. Kaya niyang patunayan na mali ang akala ng lalaki nito. Sige, deal, sabi niya. Wow, self-assured. Komento nito. Huwag kayong mag-alala, Sir Gio. Ani yan na nag-cross arms pa. Makikita niyo, hindi ako katulad ng mga babaeng iniisip niyong nakapaligid sa inyo. Ganun ba? Parang hindi kumbinsidong tanong nito. Yes po. Fine. Anito habang papalayo. Observation starts now. Samantala, hindi pa man umaabot ng 2:00 ng hapon, sumakit na ang sentido ni Gio habang nakaupo sa sulok ng paboritong cafe. Nasa tapat niya si Ivan. Nakataas pa ang kilay nito, halatang may inaabangan na kwento. Hindi pa man siya nagsisimulang magsalita ay parang alam na ng kaibigan na may bumabagabag sa kanya. Bro, sa itsura mo pa lang parang may something ah. Bungad ni Ivan habang iniinom ang frap. Ano, may ginawa na namang kababalaghan si Tita Lila? Napabuntong hininga siya saka binuksan ng laptop. Wala siyang kahit anong sinabi. Ipinakita lang niya kay Ivan ang email ni Mira. Ang email na naging dahilan ng 3 araw na hindi nila pagkakaintindihan na mag-ina. At 4 na araw na pag-obserba sa babaeng tila biglang pumasok sa buhay niya na parang bagyong walang pasabi. Pagkabasa ni Ivan sa email ay napalakas ang tawa nito. What's this? Natatawang sabi ni Ivan. Reliable sa gawaing bahay? Willing to multitask? Bro, kung ako si Tita Lila, isipin ko ring love letter yan. Para namang mag-a-apply maging asawa mo, hindi intern. Wag ka nga. Nakasimangot yung tugon. Hindi siya nag-send yan na may intention, or at least, yun ang sinasabi niya. Pinag-cross ni Ivan ang braso at sumandal. So, hindi ka kumbinsido pre? Nagkatinginan sila, nakangisi ito. Hindi pa, sagot niya. 4 na araw ko siyang obserbahan. 4 pero parang kulang. Hinahabol ng nanay ko ang idea na baka ito ng the one kuno. At si Mira naman, hindi ko pa rin mabasa ng buo. Define, hindi mo mabasa? Ewan ko, mahina niyang sabi. Pagkasama siya ni Ma'am, parang composed. Pero pag nag-uusap kami ng kami lang, lumalabas yung totoong Mira. Defensive, palaban. May pagkamatapang? Putol nito. May pagkasutil. Pagtatama niya. Same thing. Napapikit siya. Tapos kanina pumayag sa deal. Dagdag niya, pilit itinatago ang iritasyon. As if may napatunayan na siya. Pustahan? Uy, interesting ah. Tungkol saan? Tungkol sa intensyon niya. Lalong lumaki ang ngisi ni Ivan. Wow! So ang pustahan, kung gusto kanya maging boyfriend or hindi, tama ba? Hindi yan. Mabilis na tanggi niya. Ang point lang, gusto kong malaman kung nagsasabi siya ng totoo. Kung trabaho ba talaga ang habol niya, hindi boyfriend. Hindi pangalan namin. Marahang tinapik-tapik ni Ivan ang ibabaw ng mesa, parang konduktor ng orkestra. So, anong plano mo, Mr. Architect / Human Lie Detector? Nagunat ng braso si Gio. Observation period pa rin, sagot niya. Pero hindi pwedeng passive. Hindi ako uupo lang sa sulok para manood. Kailangan ko makita kung madala siya, kung consistent siya. Pagwawasto niya. Consistent na, hindi ka gusto. Pangasar nito. Huwag mong inuulit yun. Maring sagot niya, pero natatawa lang si Ivan sa iritasyon niya. Gio bro, halata na affected ka eh. Hindi ako affected. Okay, sure. Huwag ka ngang, teka. Putol ni Ivan, nakataas ang isang daliri. If she's just after the internship, bakit ka pa nagsususpetsa? Napahinto siya at napahigpit ang hawak sa tasa. Instinct, sagot niya. May mga tao kasing magaling magpanggap at ayoko maulit ang nangyari dati. Tumahimik si Ivan sandali. Alam nito kung ano ang dating tinutukoy niya, pero hindi na binuksan pa yon.
Hmm, so ano yung mga hakbang na sinasabi mo? Tanong uli nito. Isinara niya ang kanyang laptop. Simple lang. Testing. Observe how she acts when stressed, pressured, working directly with me. And kapag wala si mom. So parang internship but make it emotional exam? Kung gusto niya talaga mag-intern, papasa siya. Pero kung may iba siyang agenda, lalabas at lalabas yun. Nagtaas ng kilay si Ivan. At kung mapatunayan mo mali ang hinala mo, then good. Bibigyan ko siya ng proper chance. And kung tama ka, then sumimsim siya ng kape. Mabagal at kalkulado. Wait and see. Umiling si Ivan. Tawa ng tawa. Bro, hindi ko alam kung mas matutuwa ako sa strategy mo, natatakot para sa kanya. Wala siyang dapat ikatakot as long as she's honest. Ngumisi ito. Pero aminin mo, interesting siya, di ba? Hindi agad sumagot si Gio. Pero bahagya siyang napangiti. At doon, dagdag dito habang nakaturo sa gilid ng labi niya. Magsisimula ang lahat ng buhay mo. Good luck! Napailing siya pero hindi na kumontra. Kulang pa ang 4 na araw, hindi pa sapat. At handa siya sa susunod na round ng pag-oobserba. Para lang masigurong tama siya. Sa kabilang banda ay hindi alam ni Mira kung malas lang talaga siya o pinagtitripan siya ng universe. Pero sa 4 na araw na supposedly tahimik lang niyang internship, naging circus ang buhay niya. At ang ringmaster? Walang iba kundi si Gio. Ang supladong boss na hindi niya maintindihan kung nag-observe ba talaga o sinusubukan siyang itulak sa bingit ng pagkainis. Mula pa lang sa unang araw, hindi na nakisama ang kapalaran. Misang galang, that's the wrong folder. Malamig na sabi ni Gio habang nakatayo sa likod niya. Nagulat siya at dahil doon, literal siyang nalaglag sa sahig kasama ang 3 folders, 2 lapis at isang stapler na parang sumuko na rin sa buhay. Ay wait, hindi to sir, sandali. Nanginginig niyang sambit habang pinupulot ang nagkalat na papel. Calm down. Sagot ni Gio na parabang command button. They're just papers. Tumama ang paningin niya sa mukha nitong walang simpatsya. Internally, napamura siya. Externally, ngumiti siya ng pilit, parang galit na pusa na nagbe-baby talk. Yes sir, papers, my favorite. Aniya habang pinupulot ang stapler na muntik nang tumama sa sapatos ng binata. Clumsy. Bulong nito. Kinahapunan, masyado siyang nakafocus sa tablet. Habang naglalakad siya, hindi niya napansin na lumabas si Gio mula sa meeting room. Bigla na lang siyang tumama sa katawan nito. Natanggal pa ang suot niyang AirPods. Aray! Napahawak siya sa noo. Ni hindi man lang kumurap si Gio. Para itong puno. Isang matangkad, matikas at walang pakialam na puno. You have serious spatial awareness. Naniningkit ang mata nitong sabi. At ikaw naman. Balik ni Mira sa isip niya. May zero personality. Pero ang lumabas sa bibig niya ay, sorry po sir, hindi ko po kayo napansin. Clearly. Magkasunod silang pumasok sa opisina. Misang galang, bakit report ni accounting ang nasa desk ko? Napapikit siya. What? Hindi ito yung design proposal. Nang buksan niya ang folder na dala niya, doon niya nakita ang design proposal. Ay, ano ba yan? Palpak na naman. Bulong niya sa sarili. Oh my gosh! Aniya habang unti-unting tumataas ang init sa pisngi niya. Sir, pasensya na po. Nagkapalit siguro. Nagkapalit ang folders, Miss Sanggalang? Hindi, napagpalit ko. Nagunahan sila sa... Napahinto siya, wala siyang matinong defense. Be more organized next time. Simpleng tugon nito at gusto niyang sumigaw ng, I am organized. Ikaw ang dahilan kaya ako naloloka. Pero ngumiti lang siya. Yung ngiting tila gusto niya nang kumagat ng papel. Pauwi na siya nang mapansin niyang sabay silang naglalakad ni Gio papunta sa elevator. Una, nagkunwari siyang hindi ito napansin. Pero nang magsara ang pinto, sabay silang napabuntong hininga. At sabay nilang narinig ang tunog ng elevator na biglang huminto sa gitna. Oh my God! Bulong niya. Huwag ngayon. Bumaling sa kanyang binata. You're panicking again. I'm not.
pero nanginginig ang tuhod niya. Really? Slight lang. Right. Nang muling bumukas ang pinto ng elevator, ay mabilis siyang lumabas. Ayaw niyang malaman ni Gio na konti na lang. Papalapit na siya sa mild meltdown. Pag-uwi ay agad siyang nag-video call kay Rico, ang best friend niyang bakla at #1 supporter / Kancho King. Paglabas pa lang ng mukha niya sa screen, ay na-okray na agad siya nito. Bes, ba't para kang Tarsier na nasunugan ng kilay? Sira ka. Aniya bago'y binagsak ang sarili sa kama. Mahabang kwento, promise, tudugo ang tenga mo. Ay, gusto ko yan. Kwento ka na, dali! At naglabas nga si Mira ng lahat ng frustrations niya. The falling objects, the banggaan, the folder swap, the elevator incident, pati ang every single moment na nag-observe si G sa kanya na para siyang specimen sa science class. Nang matapos siya ay tahimik si Rico. Rico, hoy, nandiyan ka pa? Bigla itong tumawa, hindi lang simpleng tawa. Tawang may halong hika at konting sampal sa sariling hita. Girl, ikaw yan? Ikaw? Na mas compose sa lahat. Bakit parang nagiging walking blooper ka? Kapag nandyan si Gio. Hindi ako funny, hindi ako slapstick. Reklamo niya. Hindi mo kailangan maging slapstick, Bes. Siya na gumagawa nun for you. Malandi ang ngiti ni Rico. Alam mo, classic yan. Ganyan yung mga nagkaka-crush pero ayaw umamin. Excuse me, crush out na siya sa akin. Ang yabang niya eh. Sure ka? Oo. Mabilis niyang sagot. Masyadong mabilis, masyadong defensive. Ngumiti ng nakakaloko si Rico. Okay, sige bes. Kung hindi crush, bakit ka nanginginig tuwing kausap mo siya? Abay 2 araw pa lang kayo nagkakabangga. Rico, please. Buntong hininga niya. Ayoko sa kanya, sobrang suplado, sobrang tahimik, sobrang judgy, sobrang gwapo. Stop it! Fine, hindi gwapo, super gwapo. Rico? Tumawa ulit ang bakla. Pero seryoso, dagdag ni Rico. Artista level yung mali-mali mo lately. Maybe kinakabahan ka lang kasi nag-e-effort kayong dalawa to prove something. Hindi ako nag-e-effort for him. Pilit niyang sagot. Nataas ng isang kilay si Rico. Then bakit affected ka? Nagsobra dyan sa opinion niya. Natahimik siya. Ayaw niyang sagutin. Ayaw niyang umamin. Ayaw niyang harapin ang posibilidad na baka tama ito. Araw ng Sabado. Ang weekend ay dapat pahinga. Para kay Mira, yun ang araw na pinakamahalaga sa mental health niya. Pero hindi yata ganun ang tingin ni Ma'am Lila sa weekend. Perfect opportunity para mag-bond kayo. Teamwork! Para mas harmonious ang workflow. Hindi man lang ito nagbigay ng chance sa kanilang tumanggi. Kaya naman ang umagang yon ay natagpuan na lang niyang sariling nasa garden venue ng company outreach event. Sabay silang napabuntong hininga ni Gio. Mira, hawak mo ba yung registration list? Tanong ni Gio habang inaayos ang table. Hawak ko, organize ako diba? Nakataas ang kiling niyang sagot. Debatable, sagot nito. Uy, grabe ka. Hindi ka pa rin makamove on sa stapler incident? I don't hold grudges. Sagot ng binata pero nakasmirk. Pero I take note of patterns. Patterns? Wow. So, researcher ka na rin pala? You'd be surprised. Anito saka inayos ang lapis sa perfect straight line as if nasa architectural exhibit sila. Napairap siya. Siya rin na inayos ang papers niya sa straight line. Hindi siya nagpatalo. Mas malinis to, sabi niya. Sa angle mo, oo. Sa perspective ko, may 1 mm error sa alignment. Millimeter agad? Sige, engineer. Iritadong bulong niya. Architect. Pagwawasto nito. At doon nagsimula ang banter war na hindi nila napigilan. Habang dumadating ang mga empleyado at volunteers, tila silent contest ang nagaganap. Kung siya ay mabilis mag-check ng names, si Gio ay mas mabilis. Siya ay mag-a-annotate ng comments. Si Gio ay may ballpen na mas fine at mas malinis ang sulat. Nakakaasar sa perfection level. Nagkauntugan sila nang hindi sinasadyang magkasabay silang yumuko para pulutin ang nalaglag na ID. Nanginginig ang ilong niya sa inis. Sorry.
Sabi ni Gio pero hindi mukhang sincere. Hindi ko kasalanan yun, sabi ni Mira nakapamewang. Baka mamaya marating mo yung personal space ko. Muling nagtaas ng kilay ang binata. Or baka ikaw ang hindi aware sa surroundings. Ay, nagbalik na naman si Mr. Spatial Awareness, sagot niya. Glad you remembered. Inirapan na lang niya ito. Mukhang hindi na matatapos ang bangayan nila kung walang susuko sa kanilang dalawa. Kaya siya na ang nag-initiate. Lunch break kaya dapat ay peaceful. Pero hindi. Habang kumakain siya ng pasta ay naupo si Gio sa tapat niya. Gusto niya sanang ipagtabuyan ang binata pero napansin niyang wala ng bakanting upuan. Pumikit siya at bumulong. Pag minamalis ka nga naman. So, iniisip mo ba kung paano mo ako tatalunin sa speed ngayong hapon? Tanong nito bago sumubo ng pagkain. Hindi kita iniisip, sir. Sagot niya. Good. Mas makakapag-focus ka. Focus sa ano? Na hindi ka madapa. Wow! Napahampas si Mira sa mesa. Napahalakhak ang dalawang empleyado sa gilid. Pero si Gio, hindi man lang kumurap. What? Sarcastical risk based on your performance this week. Hindi ako hazard. Hindi ko sinabi yon. Sagot nito. Pero kung gusto mong i-prove, give a better performance this afternoon. At bigla siyang tumahimik. Kasi kahit nakakainis, may motivation. Ikaw lang naman ang distraction sa paningin ko eh. Sagot niya. Bothered with my presence? Looks? Charms? Pangasar sa kanya ng binata. Hindi. Bothered ako sa pagiging Mr. Perfect mo. Hoy, hindi mo kalkulado lahat. Hindi lahat ng plano mo naaayon sa'yo. Bakit parang sinasabi mo na God has a better plan? Ngumiwi siya. Makakahanap ka ng katapat mo, sir. Makikita mo. I'm not afraid dahil alam kong hindi totoo yun. Wala sa plano ko yun. I'm perfect, di ba? Ewan ko sa'yo, sir. Ginugutom lang ako sa'yo. Aniya saka ipinagpatuloy ang pagkain. Napansin niyang nanahimik si Gio pagdating ng hapon. Nagmamadali ka? Tanong nito habang sinusulat niya ang participation tally. I'm being efficient, sagot niya. You're showing off. Hindi lahat ng tayo may agenda, sagot niya. Tumingin sa kanya si Gio. Serious look pero hindi cold. More like nagmamasid. Maybe, sabi nito. Maybe not. Hindi niya alam kung bakit parang tumalon ang puso niya. Nang matapos ang event ay gabing-gabi na. Nag-send si Ma'am Lila ng message. Please finish cleaning up the booth together. Teamwork makes the dream work. Teamwork daw. Pagod at nakangiwing sabi ni Mira. Orders. Sagot ni Gio saka nagsimulang magligpit ng mga flyers. Habang binubuhat nila ang mga tables, hindi sinasadya pero ilang beses silang nagkatabi ng sobrang lapit. Miminsang sabay nilang inabot ang marker o di kaya halos magabot ang noon nila habang titingin sa ilalim ng mesa. Meron pang napalapit ang mukha ni Gio dahil may inabot siyang banner. Halos patayin niya ang sarili sa pagpipigil ng hininga. Ang weird pero bakit parang hindi niya gustong lumayo? Pagod ka na? Tanong nito habang pinupunasan ng table. Parang hinahamon na naman siya. Hindi. Sagot niya agad kahit gusto niyang isigaw na pagod na siya. Tigas ng ulo. Bulong niya sa sarili. Did you say something? Tanong ng lalaki. Wala. Sabi ko tigas ng... Ang dumi dito sa table. Humalakhak ang binata, napatitig siya rito at parang may kung anong lumuwag sa dibdib niya. Hindi ka pala robot? Bulalas niya. Hindi ako robot. Sagot ni Gio natatawa pa rin. Ikaw nga parang laging on high alert. Because you're always judging me. Observing. Sagot nito. Hindi judging. Pareho lang yun. Hindi. Tumingin ito ng diretso sa kanya. For the first time, you look like you actually wanted to be here. Not just to prove something. You did good. Natahimik si Mira. Hindi niya alam kung bakit ang simpleng salita nito ay nagpagaan sa dibdib niya. Thanks. Mahina niyang sagot. Don't get used to it. Sabi nito pero may konting ngiti. Hindi ko rin gusto. Balik niya pero nakangiti rin. Hindi pa tapos ang isang linggo mula nang magka-forced proximity disaster sila sa weekend event.
Pero ramdam ni Mira ang kakaibang katahimikan ni Gio. Para bang may nakalutang na question mark sa ulo nito tuwing magtatama ang tingin nila. Hindi pa niya alam kung nananalo na ba siya sa pustahan o hinihintay lang siyang gumawa ng isang malaking pagkakamali. At ngayong araw sa utos ni Ma'am Lila, kasama na naman niyang lalaki pero hindi sa opisina. Kailangan ko po ba talagang sumama? Tanong ni Mira habang inaayos ang collar ng blouse niya sa malaking salamin ng ladies' restroom. Kanina pa siya kinakabahan. Of course! Sagot ni Ma'am Lila na nasa bungad ang pinto para itong isang reyna sa boardroom. Family lunch lang ito para mas makilala ka pa namin. Mas makilala? Ako? Bulalas ang isip niya. Napalunok siya. Iba ang dating ng salitang family. Hindi yun simple para sa kanya, lalo na't alam niya kung gaano kaayos, kagaling at ka-high standard ang pamilya Estrellado. Isinabay siya ni Gio patungo roon. Pagdating nila sa malaking dining area sa private restaurant na pinili ni Ma'am Lila, parang biglang nanikip ang lalamunan niya. Hindi dahil sa intimidating na ambience, kundi dahil sa dalawang taong sumalubong sa kanya. Kuya Gio! Sigaw ng isang babae na may kulay pink na hair clips, naka-crop top at may hawak-hawak pang maliit na kamera. Oh my gosh, siya ba yung girl? Pia. Sawat ni Gio na may halong pagod. Wag ka muna. Pero mabilis pa sa bullet train. Nasa harap na agad niya si Pia at hawak-hawak ang kamay niya. Hey ate, I'm Pia, younger cousin ni Gio. Nice to finally meet you. Kumurap-kurap pa ito na parang may sparkle filters. Hi. Sabi niya, pilit ang ngiti. Mira po. Nice to meet you din po. Oo, alam ko. Tili ni Pia. Ikaw yung accidental email girl? Yung reliable sa house chores. Grabe, bet kita agad. I love your humor. Unlike other girls ni Kuya Gio, feeling close, pabebe, tapos maarte. Napakagatlabi si Mira sa kahiyan. Hindi po. Kasi po, hindi. Relax. Natatawang sabi ng isang lalaking bagong dating. May dad vibes pero mukhang mas bata kumpara sa real age nito. Ako pala si Manny. Tatay nitong supladong to. Really? Reklamo ni Gio. Oy, wag ka. Sagot ni Sir Manny habang tinatapik si Gio sa balikat. Ako lang ang may lisensya na tawagin ka suplado. Company policy. Nagulat si Mira sa kabaitan ng lalaki. Hindi ito intimidating. Hindi high and mighty. Madaling makagaan na ng loob. Hindi tulad ng boss niya. Sit! Utos ni Pia na para itong self-appointed host. Kuya Gio, dito ka sa left ni Mira. Para mas kita mo siya. Wala namang kailangan makita. Bulong ni Gio pero sumunod naman sa pinsan. Umupo na rin siya. Ramdam ang init sa tenga niya. Bakit palagi may ganitong seating arrangement? Tanong ng isip niya. Habang nagsisimula ang lunch, hindi tumigil si Pia sa pagtatanong. So, Ate Mira, nag-work ka under Kuya Gio, right? As in, every day? Oo, for now. For now? Salo ni Gio, nag-angat ng kilay. Temporary ka pala ngayon? Observation period pa, sabi mo. Tinaasan niya rin ito ng kilay. Ngumisi si Pia. Uy, may tension, love it. Bet ko pa man din ang enemies to lover troop. Really, Pia? You're into matchmaking like mom? Sita ni Gio sa pinsan. Bakit ba? Ang cute kaya? Depensa naman ng dalagita. Stop it. Don't romanticize such thing. Walang ganun sa totoong buhay. Meron kaya anak. Kami ng daddy mo. Enemies din kami. But look at us now. Sabad ni Ma'am Lila at hinawakan pa ang pisngi ng asawa. Para tayong aso't pusa dati, right, hon? Ew. Nandidiring saad ni Gio. Natawa na lang si Sir Manny sa reaksyon ng anak. Dumaan din ako dati sa ganyan, iho. Things really happen when love strikes at you. Anong love? Mukha ba ako naghahanap ng jowa rito? Tsaka wala namang kamahal-mahal dyan kay Gio, ubod ng suplado at yabang. Sa isip-isip niya. At habang nagkwekwentuhan or more likes nag-aasaran ang magpamilya, pakiramdam niya invisible siya sa mga sandaling yun. Pagdating ng Lunes ng umaga ay halos humilata siya sa desk. Naninibago siya sa binata matapos ang lunch nila nung nakaraan.
Nagtataka siya kung bakit hindi na siya pinapagalitan dahil sa maliit na typo. Hindi na siya itinuturing na parang bagong intern. Isang araw nadatnan niya itong nakatitig sa monitor na parang may mabigat na iniisip. Sir Gio, okay lang po ba kayo? Nagulat ang lalaki at agad na minimize ang file sa screen. Yes, I'm fine. Pero kahit hindi tumingin si Mira sa monitor, narinig niya ang click ng email logs folders. Napalunok ang noo niya. Bakit email logs? Nagkibit balikat siya at iniwan ang lalaki sa opisina. Lumabas siya at nagtungo sa kanyang desk. Samantala ay tahimik ang buong office ni Gio. Nasa labas ng kanyang opisina si Mira, kung saan mayroon itong cubicle na salamin ng dingding. Nakayuko ito, nagsusulat ng notes kapag hindi nagtatype sa laptop. Hindi niya alam kung bakit siya tingin ng tingin dito. Hindi yun curious kind of stare. Mas malalim doon. Parang sinusubukan niyang intindihin kung bakit ang bilis ng tibok ng dibdib niya tuwing malapit si Mira. Mataas ang ponytail nito ngayon. May ilang hibla na nakatakas at humahampas sa pisngi nito kapag nahahanginan. May bahagya itong kunot sa noo kapag nagpo-focus. Minsan gumagalaw ang labi nito na parang kinakausap ang sarili. May pagkakataong napapairap ito sa sarili tapos biglang hihinga ng malalim bago magpatuloy. Why does she look so different today? Aniya sa sarili. She was not sexy in a loud way. Hindi rin pa bebe, gaya ng iba. Si Mira ay Mira. Diretso, walang arte. May sariling lakad. At sa kung anong dahilan, nagustuhan niya yon. Uy! Napasinghap si Gio nang biglang may sumulpot sa tabi niya. Si Ivan yun syempre. Sino pa nga ba ang master ng biglang sulpot? Tinititigan mo na naman siya. Bulong nito habang nakangisi. Nakasilip din ito kay Mira na abala pa rin sa ginagawa. Hindi ko siya tinititigan. Talaga? Tumawa ito, hindi kumibo si Gio. Basta tiningnan niya ulit si Mira. At lalo siyang hindi makapagsalita nang makita niya itong bahagyang ngumiti habang sinusuri ang isang file. Malambot ang ekspresyon ng mukha nito. Genuine. Lumapit si Ivan. Bro, you're staring again. May kakaiba kay Mira. Lumabas ang linya mula sa bibig niya bago pa niya mapigilan. Kakaiba? As in good kakaiba or bad kakaiba? Good. Diretsyong sagot niya. Walang pag-alinlangan. She's different from others. Hindi siya pabebe. Hindi siya ang tipong mag-adjust para lang mapansin. She's independent. Palaban. Palaban nga. Sagot ni Ivan. Kaya nga hindi ka makawala ng tingin. Hindi kumibo si Gio. Tiningnan niya lang si Mira habang inaayos nito ang mga papel sa mesa nito. At pagkatapos ay sumimsim ng kape. Hindi pa rin ito aware na topic na nila ito ni Ivan. So, dahan-dahan ang tono ni Ivan. Parang nanunukso. Nafo-fall ka na? Hard? Tahimik lang siya. Hindi dahil sa hindi niya alam ang sagot, kundi dahil ayaw niya yung sabihin ng malakas. Ayaw niyang bigyan si Ivan ng satisfaction. Pero hindi niya may tatanggi. Hindi na siya kumontra o umangal. Sa kabilang banda ay napansin ni Mira ang biglang pagbabago. Isang hapon, habang inaayos niya ang paperworks, ay lumapit si Gio na may bit-bit na 2 kape. For you. Maikling sabi nito. Teka, para saan to? Wala. Sagot ng lalaki, hindi ito makatingin. Break. Break? Ulit niya. As in, break na 2 kape? Para saan? Para hindi ako makatulog mamaya? Para mag-hyper ako? Ano naman to? Napabuga ng hangin si Gio. Fake the coffee, Mira. Kinuha naman niya pero ibang kutob niya. Hindi yun ang usual behavior ni Gio. At hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Habang lunch break ay tinawagan niya agad si Rico. Bes, may mali. May sobrang mali. Panimula niya. Ano na naman kababalaghan yan? Tanong nito. Si Gio ang bait. As in, mabait na parang hindi si Gio. O baka naman nagka-amnesia. Baka nalaglag sa kama o baka naman nahulog na siya sa'yo. Rico, please lang. Huwag ka na mag-ambag ng katangahan ngayon. Bes, hindi ako tanga. Psychic ako. At ramdam ko, may kinalaman niya sa email. Napaisip si Mira. Email again?
Hindi niya alam kung bakit pero nang sumagi ang salitang yun sa isip niya, para siyang kiniliti sa tiyan. May hindi siya alam at ramdam niya na si Gio ang may hawak ng sagot. Pero at least, mukhang bumait ang boss mo. Wala na yatang regla. Natawa siya. Sira ka talaga. Pero gusto kong kabahan sa nangyayari Di na talaga to normal. Hoy, gusto mo yata na palagi kayo nag-aaway ng boss mo. Ano yan, bes? The more you hate, the more you love? Panunukso ng kaibigan niya. Akala ko talaga cancel na yung pagka-crush ko sa kanya Uy, umami na rin. Mira, sabad ng boses mula sa kanyang likuran. Agad niyang ibinaba ang cellphone bago ito harapin. Sir Gio, may kailangan po kayo? May meeting ba? Tanong niya. I should be the one asking that. You're my assistant. May meeting ba ako? Miss Mira Sanggalang? Napakagatlabi siya. Bismood na naman siya. Anang kanyang isip. Yes po sir. May meeting po kayo around 4 p.m. Tumango lamang ito, tinalikuran na siya. Nagsimula ng maging weirdly smooth ang pag-uusap nila ni Gio ng mga sumunod na araw. Hindi pa rin sila close. Hindi rin sila friends pero parang may something. At isang hapon habang nag-aayos siya ng report sa desk ni Gio para pirmahan, may kakaibang nangyari sa gilid ng paningin niya. Si Gio ay tila hindi mapakali. Gusto man niyang magtanong kung ano ang problema, ay wala naman siya sa posisyon. Narinig niya pa ang malalim nitong paghinga. Samantala ay hindi mapigilan ni Gio na makinig sa pakikipag-usap ni Mira sa kung sino. Pinalipat niya kasi ito sa loob ng opisina dahil marami siyang trabaho ngayon. At palagi niya itong tinatawag. Para makatipid sa oras ay ipinalipat niya ang mesa nito sa loob ng opisina niya. Bukod kay Rico, may kausap pa si Mira sa phone. Nakapatong lang ang aparato sa tabi ng keyboard. Naka-speaker pero hindi naman malakas. Habang nagtatype ito ay gumagawa ng notes. Paminsan-minsan ay mahina itong tumatawa pero sapat para mapansin niya. May kausap ka? Tanong niya rito kahit ang mga mata ay nasa monitor. Si Justin. Sagot ni Mira, patuloy ito sa pagsusulat. Saglit na tumigil ang paggalaw ng daliri ni Gio sa keyboard. Justin? Ulit niya. Friend? College batchmate? Sagot ni Mira. Bigla lang nangumusta Tumango siya. Close kayo? Napatingin si Mira sa kanya, may bahagyang ngiti. Bakit? Tumikim siya. Curious lang. Curious? Ulit nito, mas malinaw na ang ngiti nito ngayon. Wala. Nagtataka lang ako kung bakit ka tumatawa. Kanina ka pa nakikinig? Paano hindi maririnig naka-speaker ka? Mag-earphones ka kaya? Tahimik ulit sila. Hanggang sa may pumasok na boses mula sa speaker ng phone. May biro si Justin at hindi napigilan ni Mira ang matawa. Napabuntong hininga si Gio. Mukhang nakakatuwa siya. Medyo, sagot ni Mira. Mahilig mag-observe ng tao, tsaka mag-comment kahit hindi hinihingi. Single siya? Napahinto ang pagsusulat ni Mira. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Random question. Dagdag agad niya. Office curiosity. Napangiti si Mira. Single pero hindi available. Hindi available? Bakit? Dahil ayaw niya pumasok sa gulo. Sagot nito sabay balik sa ginagawa. May ilang segundo bago muling nagsalita si Gio. Mukhang marami kayo na pagkwekwentuhan. Matagal na rin kaming magkakilala. Sagot nito, pero hindi kami sobrang close. Hindi ka naman ganyan tumawa kapag kausap si Rico. Sabi niya bigla. Napangiti si Mira. Iba kasi ang trip ni Rico. Mas kakaiba. Mas gusto mo ba yung ganun? Minsan. Depende sa kausap Sagot niya. Depende. Ulit niya sa sinabi nito. May mga taong nakakatuwang kausap. May mga taong nakakaintriga. Tumahimik si Gio. Bagyang kumunot ang noo niya. Pilit iniisip kung anong ibig sabihin ng babae. Hindi na rin nagsalita si Mira. Ibinalik na nito ang atensyon sa trabaho. Ilang segundo pang lumipas bago siya nagsalita ulit. Hindi ka naman distracted? Hindi. Sagot ni Mira. Ikaw ba? Saglit siyang natahimik. Hindi. Sagot niya. Just making sure work comes first. Napangiti si Mira at hindi na lumingon. At sa pagitan ng katahimikang yon, mas malinaw kaysa kahit anong tanong. Mas interesado siya rito kaysa sa inaakala niya.
Nung sumunod na araw, nasa isang luxurious salon na partner ng Estrellado family si Mira, kasama sina Pia at Ma'am Lila. Halos mabulag siya sa interior nun na pink at gold. Girl, bakit parang pang-engagement planning ang vibes? Bulong niya kay Pia. Nako ate! Wika ni Pia habang nagtitiktok dance sa upuan. This is a battlefield disguised as beauty time. Bakit naman battlefield? Because, turo ni Pia, here comes Bianca. Sino? G's problem. Bulong ng dalagita. Pero bago pa siya makariyak, lumakad ang isang babaeng mukhang candidate ng Miss Universe. Mahaba ang buhok, matangos ang ilong, super pouty lips na parang trained para sa mga lipstick commercials. Hi, Tita Lila! Bati ni Bianca sa ginang habang nagka-catwalk papalapit. At doon nagibang oran ni Ma'am Lila. Oh, nakita niyang pilit ng ngiti sa labi ng ginang. Nandito ka pala, iha. Dagdag nito. Yes, tita. Kakauwi ko lang from France. I miss you guys. Kamusta kayo? And where's Gia? How is he? Busy sa work. Buti na nga lang nahiram namin si Ate Mira. Who? Si Mira, my future daughter-in-law. Masiglang sagot ni Ma'am Lily sa babae. Maging siya'y nagulat sa pinagsasabi nito. Mira, this is Bianca. Si Kuya Gio, putol ni Pia. Tiningnan siya ni Bianca mula ulo hanggang paa. Ikaw pala si Mira. Hello. Simple niyang bati rito. How come na magiging future daughter-in-law ka? Are you joking? Anong pinakain mo kina Tita Lila at Gio? Nothing. Dahil wala namang dapat ipakain sa akin si Mira para magustuhan ko siya. I like her dahil simple lang siya. Sagot ni Ma'am Lila. Oh my gosh! Ang cheap ha? Maybe kayo po. Gusto niya si Mira para kay Gio. Sa Gio, gusto ba si Mira? Oo, assistant niya kaya si Mira. Palagi sila magkasama. Sabad naman ni Pia. Assistant? Ngumiti siya. Yes, and I actually enjoy my job. A lot. Napataas ang kilay ni Bianca. Cute naman ang confidence mo. Sabi nito. Pero gusto ko lang linawin. Ako ang girlfriend ni Gio. What? Tanong ni Mira. Girlfriend? Ngumiti si Bianca na para bang may suot itong corona. Yes, on and off, but mostly on. Nagsalubong ang mga kilay niya sabay bulong kay Pia. On and off? Like wifi? Hate, on and off meaning siya lang ang may alam. Ganting bulong naman ni Pia. Bianca, iha. Ani Ma'am Lila sa kalmado pero malamig na tinig. Gusto ko lang malaman mo, wala ka sa listahan. List? Listahan? Nauutal si Bianca. Ng future daughter-in-law candidates. Sagot ni Ma'am Lila habang pinipinturahan ng stylist ang koko nito. At wala ka rin sa backup list. What the? Anong listahan? Do I look like a person na pipila para sa ayuda? Ibig kong sabihin ay GOOD-BYE. Sagot ni Ma'am Lila. Inispell ko na para klaro. Napakagatlabi si Mira, sabay silang nagkatinginan ni Pia na noon ay nagpipigil ng tawa. Pumiksi si Bianca. Pero close po kami ni Gio. Yes. As close as my blender and the socket. Ha? Hindi compatible. Tita Lila, I care for him! Protesta ng babae. No? Sagot ni Ma'am Lila, saka iniangat ang kamay. You care for his last name. Napanganga si Bianca. And honestly, chismis pa lang ayoko na. Patuloy ni Lila. Anong chismis? Halos manginig si Bianca. Yung last boyfriend mo. Tila sandaling nag-isip ang ginang na para bang may inaalala. May asawa. Oh! Sigaw ni Pia. Hindi totoo yan! Sigaw rin ni Bianca. It's fine, sagot ni Ma'am Lila. Hindi ko naman sinabi sa iba. Anito bago tumingin sa kanilang dalawa ni Pia. And now, Mira, Pia, and the two stylists know. Kita please, makinig naman po kayo. Iha, putol ng ginang dito. Gia deserves someone warm, kind, soft-hearted, hardworking, reliable. Sadyang pinasadahan siya ng tingin ni Ma'am Lila kaya halos huminto siya sa paghinga. So, siya ba ang gusto niyo?
Siya? Itinuwid ni Mira ang kanyang likod. Hoy! Matigas pero kalmado niyang saad. Don't drag me into your delusions. Hindi kita inaagawan at hindi ako pumipila. Natahimik ang buong salon. Pero, dagdag niya, kung inaaway mo ako kasi insecure ka, hindi ko na problema yan. Boom! Sigaw ni Pia, saka nag-slow clap. Mukhang labis na nasiyahan si Ma'am Lila sa sinabi niya. Mira, iha, I like your fire. Padabog na nagmarcha si Bianca patungo sa pinto, pero humarap pa bago tuluyang makalabas. This isn't over! Sigaw nito. Sa'yo yan, sagot niya. Hindi ko kailangan ng continuation ng episode mo. Nang matapos ang kanilang salon, ay bumaba na sila papunta sa parking area nang biglang may humarang na pamilyar na kotse. Bumukas ang pinto at bumaba si Gio. Magulang buhok nito at halatang minadali ang pagpunta. Mira, nagtataka silang tatlo sa biglang pagdating ng binata. Ang bilis bulong ni Pia sa tabi. Are you okay? Tanong ni Gio nang hindi pinapansin ang ginang at pinsan nito. Yes. Sagot niya habang naguguluhan pa rin. I've heard, may gulo raw sa salon. Singit ni Ma'am Lila habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Si Bianca lang yon, but thanks to your concern. Lumapit si Gio at sinipat ang kanyang muka. Literal na nag-check ito, parang expecting may nanakit sa kanya. Ayos lang ako, sir. Aniya rito. Lila, handle it. Sabad naman ni Ma'am Lila. Ay, sobra. Dagdag ni Pia. Si Tita Lila parang Thanos. Mira, biglang sabi ni Gio nang hindi pinapansin si Pia. Did she say something to you? Si Ma'am Bianca? Wala naman po. Huminga siya ng malalim. Ano akala niyo sa akin, damsel in distress? Sir, baka nakakalimutan niyo. Siga sa kanto to. Wala akong inatras ng laban. Aba, subukan niya lang. Nabura ang pagkakakunot ng kilay ni Gio. May kung anong kakaibang damdaming dumaan sa mga mata nito. Ginhawa, paghanga. Si Gio estrelyado humahanga sa kanya. Oh, good. Sabi nito pero parang may gustong idagdag. Hindi lang masabi. Don't let anyone talk down to you ever. Ayaw niyang kiligin pero hindi niya maiwasan. Nagdedelikado talaga ang puso niya sa amo niyang ito. Bakit naman kasi biglang nag-change ng character? Okay naman yung tulad dati, nasusungit-sungitan lang ito. Hanggang sa makarating siya sa apartment na kanyang tinutuluyan, hindi pa rin siya makapag-react ng maayos. Concern ba talaga yung nakita ko sa kanya kanina? O baka namang worried lang siya kasi baka mawalan siya ng assistant nang wala sa oras? Tanong niya sa sarili. Napasampal siya sa mukha nang maalala ang paraan kung paano siya tingnan ng binata kanina. Ang gwapo niya sa malapitan. Tili niya pa habang nagpapagulong-gulong sa kama. Hindi nakakasawa ang mukha at ang linis, ang bango. Nang sumunod na mga araw, nagtatrabaho si Mira sa archive room para tapusin ang hinihinging files ni Ma'am Lila. Nang biglang nag-flicker ang ilaw. Ay, wag ngayon please. Bulong niya habang kinakalma ang sarili. Hindi naman siya takot sa dilim pero takot siya sa possibility na may biglang sumulpot mula sa likod ng filing cabinet. Tumunog ang pinto. Multo! Bulalas niya. Mabilis niyang kinuha ang folder at iniangat. Balak mo pa yata akong takutin. Subukan mo't makakatikim ka. Mira? Napalingon siya. Si Gio ang nakita niya. Mabilis niyang ibinaba ang folder. Sir, ikaw lang pala. Akala ko kung sinong multo. Multo? Bakit po kayo nandito? Tanong niya. I wondered kung bakit ang tagal mong makabalik sa opisina kaya hinanap kita. So ano na naman ang dapat niyang isipin sa sinabi nito? Mababalo na siya sa boss niya. Bumalik na tayo sa opisina, marami pa tayong trabaho. Tumangon na lang siya at sumunod sa binata. Pagdating naman ng uwian, ay nakita niyang nakasandal si Gio sa kotse nito sa parking area. Naka-fold ang sleeves nito. Mukhang pagod pero may kakaibang kislap sa mga mata. Sir, hindi pa kayo uwi? Tumingin ito ng diretso sa kanya. We need to talk. About? About kanina. About... May pag-aalangan sa tinig nito. About us. Napakapit si Mira sa bag strap niya. Sir, wala namang... Meron.
Nagulat siya sa pagputol nito sa sinasabi niya. And I don't like being confused. Confused saan? Sa ginagawa mo. Ginagawa ko? Turo niya sa sarili. Yung ngiti mo, yung tawag mo, yung reaction mo kapag pumapalpak ako. Napatigil siya. He noticed all of that? Anang isip niya. At lalo na, dagdag nito sa pahina ng pahinang tinig. Hindi ko gusto nakikita kang may kausap na ibang lalaki. Gio, I don't know what to do with you. Saad nito na may frustration sa tinig. Napalunok siya. Hindi niya alam ang sasabihin, ngunit tila may napindot ang katahimikan niya. Dahil bigla itong lumapit. Kinuha ni Gio ang hawak niyang folder, inayos ang gilid. Tapos ay marahang hinaplos ang knuckles niya. Sandali lang yun pero ramdam niya hanggang spine. Don't look at me like that. Bulong nito. Like what? Like you're making this harder. Gio, I'm not done observing you. Bahagiya siyang napahinto. But this time, dagdag nito sa mas malambot ang boses. I'm not doing it to prove you're wrong. Napatitig siya rito, hindi siya makaapuhap ng salitang sasabihin. Umatras si Gio at inayos ang sarili. Good night, Mira. Sa kabilang banda ay nagdadalawang isip si Mira, ngunit hindi pa nakalayo si Gio ay tinawag na niya ito. Gio, wait! Tumigil ito tumingin sa kanya. Halatang nagulat ito sa biglaang pagsigaw niya. Kinakabahan siya pero hindi na niya kayang itago pa ang pagkagusto niya kay Gio. Okay, I have to say this. Simula niya sa nanginginig na boses. Matagal na ako may gusto sa'yo. Parang hindi makapaniwala si Gio sa pag-amin niya. Kahit suplado ka, kahit minsan ang tigas ng ulo mo, kahit minsan ang init ng ulo mo. Patuloy niya, huminga siya ng malalim. Sinusubukang kontrolin ang kaba. Gwapo ka at gusto kita. Wala siyang nakuhang sagot sa lalaki. Nakatingin lang ito sa kanya. Yung tingin na parang hindi ito naniniwala sa pinagsasabi niya. Gusto kita, Gio. Ulit niya ng mas malinaw at matapang kahit nanginginig pa rin ang tinig niya. Tahimik si Gio. Sa katahimikan, naramdaman ni Mira ang kakaibang tensyon. At sa unang pagkakataon, parang may bagong simula sa pagitan nila. Isang simula ng puno ng kilig at hindi inaasahang emosyon. Walang salitang lumapit sa kanya si Gio at hinawakan ang kamay niya. Nakangiti ito habang pinagbubuksan siya ng pinto. Saan mo ako dadalhin? Tanong niya nang nasa loob na ng sasakyan, subalit walang sagot mula sa binata. Tahimik na pinaandar nito ang kotse. Madilim na ang kalangitan ngunit hindi malamig. Ang hangin ay parang may konting init mula sa araw na nagsisimula ng lumubog. At ramdam ni Mira na kahit hindi niya alam kung bakit, may pagbabago sa paligid. Dinala siya nito sa Estrellado Mansion. Nasa veranda sila. Hindi ito tumingin sa kanya sa unang minuto para bang may iniisip. Alam mo, Mira, ahan ito nang sa tingin niya ay naisip na ang gustong sabihin. Mula nang malaman ko yung tungkol sa signs na hiningi ko kay mommy, natawa ako. Bakit? Tanong niya. Kasi hindi ko alam na ibibigay talaga ni Lord ang signs na hiningi ko. Ang totoo, nagtatalo kami ni mommy kasi ang kulit niya. Kaya sabi ko, kapag hindi na love letter ang ibinigay sa'yo at resume na, pwede mo na ulit akong i-matchmake. Natigilan siya. Hindi niya alam na may ganun palang usapan na mag-ina. Seryoso ba? Tumango ang lalaki habang nakangiti. Pero syempre, sabi ko sa sarili ko, coincidence lang yun. Hindi ko pa rin matanggap na parang pinaglalaroan ako ng tadhana eh. Hanggang isang araw, sumuko na lang ako. Tinanggap ko ng gusto kita. And I don't mean na parang simple crush. I mean, ikaw ang babaeng talagang nagawang baguhin ang mundo ko, Mira. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero parang ang universe mismo ang nagtulak sa akin na makita ka. And I knew the moment I thought you were beautiful while talking to yourself. Hindi na kita palalampasin. Hindi na kita hahayaan na mawala. Pakiramdam ni Mira ay tumigil ang oras. Ang hangin ay banayad na dumadampi sa kanyang balat. Pero nag-iinit ang buo niyang katawan dahil sa takot at kaba na nararamdaman sa sandaling yun. At dahil sobrang dami ng tumatakbo sa isip niya, ay hindi niya na namalayang audience na pala nila sina Ma'am Lila at Pia. Oh Mira! Bulong ni Pia habang nakasandal sa frame ng pinto.
Ganda ng dramatic effect. Todo ang acting ni Gio, ha? Hindi naman acting yan. Nangingiti pero nahihiya niyang tugon. The universe answered my prayers. Sa dami pa naman ng babae na naging girlfriend ni Gio. Nakahanap siya ng katapat. Mira, ikaw ang sagot. Sabi ni Ma'am Lila sa kanya. Napakapit si Mira sa bag niya. Parang gusto niyang magsalita pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Alam mo, ani Ma'am Lila, parang natatawa sa sarili. Sobrang excited ko nung nag-email ka. Ikaw na nga ang sign na hinihingi ni Gio. You are heaven sent, iha. Akala kasi ni Gio hindi totoo mga ganon. Yan, pinatikim siya ng tadhana. Pagkabasa ko pa lang sa email mo, I knew you will be my future daughter-in-law. Napangiti siya. Lahat ng to dahil lang sa email na yon? Tanong niya na hindi pa rin makapaniwala. Yap, sagot ni Ma'am Lila. Kaya Mira, welcome to the family. Not because of that email, but because I know you have a good heart. Tumayo si Gio. Okay, hindi pa ako tapos sa monologue ko pero nangistorbo na kayong magsiyahin eh. Anito. Pwede niyo ba akong patapusin? Nagtawanan si Ma'am Lila at Pia. Okay anak, go on. Mira, hindi ako humanga sa iyo dahil sa trabaho o sa pagpapakita mo sa akin na hindi talaga ako ang pakay mo o dahil sa kung paano mo hinawakan ang mga problema. Hindi lang yun. Ikaw ang dahilan kung bakit mas gusto kong maging mas mabuti, mas matatag, mas totoo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin nun. Pero ngayon, wala na akong ibang pipiliin kundi ikaw. Gio, bulong ni Mira. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa buhay ko. Hindi ko hahayaan na may makagulo sa atin. You're mine, Mira. Para sa lahat ng bagay na darating, I choose you. Napangiti siya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Nasa isang panaginip ba siya? Ni sa hinagap kasi hindi niya akalain na maririnig niya yon mula sa suplado niyang boss. Okay? Dagdag ni Gio para bang sinisiguro nitong naiintindihan niya ang sinabi nito. Okay. Sagot niya naman na halos maluhanan sa sobrang kilig. Nako, akala ko talaga wala na akong pag-asa sa'yo. Oh my gosh! Singit ni Ma'am Lila na halatang masaya at proud. Tama talaga, tama Mira. Welcome sa Estrellado clan. Finally, someone who understands my son. Someone who's actually deserving. Si Sir Manny ay dumating din. Lumapit sa kanya at tinapik ang balikat niya. See? Ang saya ng pamilya ngayon. Tanggap ka na. Chill lang tayo basta wag mong pabayaan si Gio ha. Ani Sir Manny sa kanya. Hindi po Sir Manny. Medyo natatawang sagot niya. At the end of the day, singit ni Gio sa kahinawakan ng kamay niya. Ikaw ang sagot ni Universe sa lahat ng mali at tama sa buhay ko. Thank you. Thank you for coming into my life, Mira. Salamat din dahil nakilala kita, Gio. Kahit asa't pusa tayo dati, excited pa rin akong pumasok. Hindi lang dahil may kailangan akong patunayan sa trabaho, kundi dahil gusto kita makita. Aminin ko man o hindi talaga nawala ang pagka-crush ko sa'yo nun. Nainis lang talaga ako dahil sobrang suplado mo nung una kitang beses makita. Dahil hindi ko pa rin matanggap na parang pinaglalaroan ako ng tadhana. Natatawang sagot ng lalaki. Hindi nagtagal ay kasal na ang pinag-uusapan nila. Ayaw kasi silang tantanan ni Ma'am Lila. Ay hindi, Mami Lila pala. Ayaw na nitong tawagin niya itong ma'am. Katulad ang ginang at si Pia ay pinlano nila ni Gio ang kasal. Sa loob lang ng 6 na buwan ay Mrs. Mira Estrellado na siya. Mula sa pagiging assistant ay napromote na agad siya bilang asawa. You are not a future daughter-in-law now, Mira. Daughter-in-law na talaga kita. Excited na sabi ni Mami Lila. Mas masaya po ako na kayo ang mother-in-law ko, Mami. Sagot niya na nagpa-theory-eyed dito. Niyakap siya nito. Mas magiging masaya ako kung bibigyan niyo agad ako ng apo. Anang ginang na kumindat pa. Mamaya po gagawin na agad namin yan. Singit ni Gio na nakalapit na pala sa kanila. At tinotoo nga ng kanyang asawa ang sinabi nito. Nang gabi ring yun ay sinimulan nila ang misyon. Bigyan ng apo si Mami Lila. In fairness, ilang months lang ay successful na agad sila sa misyon na yon. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig.
Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.